tayong maniwala sa kwento nitong si Beyonce. Pinagmamanyakan daw siya ng kanyang collab team. Balikan muna natin mismo ang mga sinabi mo, Beyonce, doon sa interview mo sa Tulpo. Kasi dito, may isang malaking tanong eh. Kung ayaw mo talaga sa lalaki, bakit mo mismo inamin na nagkagusto ka rin sa kanya? At hindi lang basta nagkagusto, ang sabi mismo ni Beyonce, ako po kasi talaga nagkagusto din po ako sa vlogger. Yan na, malinaw. So, ayan, teka lang muna, Beyonce. Kung may attraction ka rin pala sa lalaki at alam mong scripted ang love team content ninyo, saan nga yung nagsisimula ang totoong problema? Doon tayo dapat magtanong, kaya hindi natin patatagalin ito. And ayan guys, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, let's go! Ako si Pokno at di nabibili ng salita. Kapag may palusot kita, agad ang diskarte nila. Puro pangako pero kulang. Dito kasi, inamin mo na lahat agad eh. So ayan, balikan natin to. Magandang hapon po, ma'am. Kayo po ay isang content creator, vlogger, or Hindi po whatever you ako. call Ano it. po, beneficiary po ako. Isa po akong beneficiary po. Ano po ang difference nun, ma'am? Sila po Masyado yung maalam nagko-content po sa amin. Ako po yung tinutulungan nila. So, hindi nyo po ito channel? Hindi po. Kayo po ay nag-feature sa ilang mga episodes kaya? 97 na po ata. 97 8 episode na po. episodes? Out of ilang episodes po na? Ano po kasi, may love team po kami. Nung una po, tulong-tulong lang po. Tapos na nilove team po ako. Yan, malinaw. Po itong love team na to? Scripted po. No, Nagbibigay malinaw. po siya sa akin ng motibo. Tapos yung, ano po. Ako po kasi talagang nagkagusto din po ako dun sa vlogger po na yun. Malinaw. Kayo ba ay dating nasa relationship? Hindi po. Hindi kayo ever naging boyfriend-girlfriend? Hindi po. Anong kapalit po nun? Ano po, allowance po. Binibigyan po kami ng allowance. Tapos yung Una, malinaw sa interview na sinabi mo dito, Beyonce, na love team. Ang love team ninyo ay scripted. At ibig sabihin, bahagi ito ng content na may role ka at may role si Edu. May ginagawa para sa audience at may allowance din. At may mga manager na involved or kung ano-ano pa. At so hindi mo ito simpleng dalawang taong lang na nagkakilala sa totoong buhay at biglang naging magjowa, no? So, kasi content ito eh. Pero habang ginagawa nila ang content, sinabi rin niya na nagkaroon siya ng totoong feelings. Nagkagusto siya. At doon, nagiging, a little bit complicated. Komplikado ang lahat. Kasi kapag ang isang scripted na relasyon, ay may mga tao nagkakaroon ng totoong attachment talaga. At maaaring lumalabo ang boundary ng mga, content. Content lang ba to? At may, diba, sabi niya, may personal na akong nararamdaman. Pwede na! At kapag may ibang babae ang involved, anong tawag dyan? Selos. yung manager ko po, ang ano po sa akin ay yung bahay po. Is yung manager ba na to connected in any way doon sa vlogger na pinag-uusapan natin? Pinsan niya po. Ano nangyari ngayon na Ngayon nandito po ka na? kasi, What's the problem? pina-stop ko po kasi yung love team po namin. Nakiusap po kay Kuya Rob na i-stop na nga po kasi may mali na pong nangyayari. So si Alfredo, sinabihan mo na siya, ayoko na. Itong love team acting na to. Yes po. Okay. Bakit? What motivated you to stop? Maliban po sa marami po siyang issue sa babae, tapos sa mga, yung ayoko pong manloko na ng sponsor, supporter. Bago po kasi yung last vlog namin, nabastos po ako. Yung dinala niya po ako sa, dun po sa liblib na lugar, dun po sa madilim. May sinabi kang issue about sa babae? Pero katungkol dyan, diba, may another kwento eh, na may dumaan na pulis, sinita kayo, pero hindi kayo umalis. Pakinggan nyo yung sinabi niya. May girlfriend daw si Edu. May mga ibang nagchat-chat sa kanya. At may mga nagsasabing na nililigawan daw sila. Ewan ko kung ano-ano pa yung paninirang puri niya kay Edu. Tapos sinabi niya, nagbibigay po siya ng motibo po sa akin noon. Okay. So, may
attraction na. May alleged mixed signals na may girlfriend, may ibang babae, may love team content, at may audience na nakatingin. Di ba obvious na kung bakit pwedeng magulo? Magulo yung sitwasyon. Kaya kung sasabihin natin, baka selos ang naging malaking factor kung bakit gusto niyang itigil ang love team. Hindi kasi yan imposibleng senaryo eh. Pero tandaan natin ang possibility kasi dyan, hindi proven fact. Kumbaga possibility lang yan. At hindi yan proven fact. Diba? Yung mismo, yung dapat natin pag-usapan. Ano yung issue na? Girlfriend niya po, tapos mga babaeng nag-chat po sa akin na nililigawan niya, ganyan. Ang alam po kasi nung babae, nung kausap niya, love team lang nga po talaga kami. Pero, yun nga po, nagbigay po siya ng motibo po sa akin noon. So, nung sinabi mo na ayaw po nang ipagpatuloy itong love team na to, we are totally disconnected, ano sabi niya? Nasa sa akin naman daw po yung desisyon. Pero yung tatay po kasi ni Kalingap Rab, si Kalingap Bal, yun po yung ayaw pong itigil po yung love team namin. Para po sa views. Nung hindi kayo nagkasundo, gusto mo nang tumigil, gusto pa nilang ipagpatuloy, ano daw nangyari niyan? Kino-content po nila yung pamilya ko po, buong pamilya ko na po. Sabi po nila na wala daw po kaming utang na loob. Tapos mga paninirang puri na po. Itigil na kayo sa pagbablog sa pagla-love team with Alfredo. Sinasabi na niya na ayaw na daw niya sa love team. Pero bago yun, aminado siya, nagkagusto siya sa lalaki, di ba? Oo, nagkagusto siya kay Edo. So ang tanong, nagbago ba talaga ang nararamdaman mo, Beyonce? O baka habang tumatagal, hindi mo na kayang tanggapin na ang lalaki ay may ibang babae rin sa paligid. Kasi ibang usapan kapag ayoko na dahil uncomfortable ako sa ginagawa nitong si Edo eh. Kumpara sa ayoko na dahil hindi ko na kayang harapin ang sitwasyon dahil may feelings ka na. Pagkaiba kasi yun eh. Yung ayoko na dahil uncomfortable ako sa ginagawa. Or ayoko na dahil hindi ko na kayang harapin ang sitwasyon dahil may feelings na ako. Parang siyang doon. Magkaiba yun. Kung may selos na involved, mas maintindihan natin kung bakit biglang nagkaroon ng conflict eh. Ay naku, Beyonce, papalusot eh. Pero willing rin kayo umalis doon sa bahay. Opo, willing po. Kung yun po yung gusto nila. Today, doon ka pa rin ba nakatira sa Opo. bahay na yan? Sir Val, matubang? Ito. At ito yung pinakamahalaga. Kung alam mo nga, love them content lang yan, Beyonce. At alam mo nga, scripted lang yan. At alam mong ginagawa nyo ito para sa views. Dapat malinaw sa lahat dapat malinaw dyan na lahat ng ginagawa nyo is hanggang acting lang. Kailan nagiging personal at kapag may isang taong nagsasabing ayoko na? Dapat respetuhin yun, di ba? Kahit sabihin pa natin may selos, kahit sabihin pa natin may feelings, kahit sabihin pa natin nagkaroon ng misunderstanding, hindi pwedeng pilitin ng isang tao na magpatuloy sa content na ayaw na niyang gawin. Pero hindi ka naman pinipigilan eh. Sabi pa nga dito ni Val na nasa sa kanya naman yun eh, di ba? Nasa sayuyo sinabi pala ni Rab, hindi pala si Val. Nasa sayo na yun. Pero hindi rin, ibig sabihin na kapag may aligasyon, matik na, guilty agad yung guilty na agad na yung kabilang kakampo. Diyan tayo dapat magiging patas, Beyonce. At ngayon, ngayon, ito yung gusto kong malaman eh. Kung talagang ang problema ay purely na dahil sa pagmamaltrato, bakit napakahalaga sa kwento na banggitin na nagkagusto ka rin? Nagkagusto ka rin sa lalaki. Kasi mas malaking detalye yun eh. Kasi kung totoong pinagmanyakan ka talaga. Kasi kung totoong pinagmanyakan ka talaga, 1, 2, 3, 4, 5,
sa 5 video pa lang doon, madi-discourage ka na kay kay Edo eh. Oo, isipin mo, umabot kayo ng 98 videos. Oo, tapos may ibang kwento pa na sinisita kayo doon sa madilim na lugar na yun. Oo, ng pulis ha. Kasi kung pinagmanyakan ka doon, kung pinagmanyakan ka talaga, dapat sana nagsumbong ka na sa pulis. Dito kasi malinaw na talagang ginusto mo rin yung mga nangyari. Kasi nga, may gusto ka. May gusto ka kay Edo. Oo. So, ang ginagawa mo ngayon, ayan, tanggalin na natin to. Ang ginagawa mo ngayon, para bang sinisiraan mo na yung Kalingap kasi ayaw mo na. At di ko alam kung bakit mo ginagawa yan. Kasi sa pagkakaintindi ko dito, ang nag-provoke lang sa'yo, nagsiselos ka dahil itong si Edo pala, may girlfriend, may iba ding nagkakagusto. Parang ang ginagawa mo dito yung parang sa Chinese drama na kung hindi ka man mapapa sa akin, o kung hindi ka man mapapa sa akin, sisiraan kita para hindi ka mapunta sa kanila. Nagsiselos ka dito eh. Pwede na! Nakakatawa yung love team ninyo. Nakakatawa yung sitwasyon ng Beyonce. At kung hindi man, kasi sabi daw nila matalinong babae ka eh. Kung matalinong babae ka, hindi ka umabot sa ganyang sitwasyon. No? Ang advice ko na lang sa'yo, kasi ngayong wala ka na sa Kalingap, nagsimula ka rin naman mag-vlog, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Huwag yung magpapa-attach ka pa doon sa ibang mga vlogger ngayon. Kung ayaw mong ma-content ng mga ibang content creator. Kasi dito, reklamo mo, ayaw mo nang magpa-content ngayon, naging content creator ka. Para may malaking issue, kailangan mo tong gawin na yung kalab team mo manyakis. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi kasi sikat kung hindi mo bitbit yung pangalan mismo ni Edo. Kasi doon ka nakilala eh. Mag-focus ka. Mag-focus ka ha. Beyonce, wag yung laging maninira ka na lang. So ayun, hanggang dito na lang yung maibibigay kong reaction para dito kay Beyonce patungkol dito sa manyakis issue. Manyakis daw si Edo. Pero ang totoo, ginusto naman niya. Bye-bye! Ilalabas natin sa liwanag. Ako si Pokno at di nabibili ng salita. Kapag may palusot kita, agad ang diskarte nila.